Good noon. Hello. This is another substance. You know, when we encourage you, all of you BCF, we desire you to really have a caption. Capture, di ba? Pag picture, may caption, may capture. You capture a scenario or a thing that is important in your life. So this time, we go straight sa ating promise that we're going to talk about the God who is a covenant God. Is a covenant God. We know that covenant is different from contract. Covenant is from God, while contract can be just here on this planet Earth. So, good morning, good noon. Nandito tayo sa farm ni Tobiano, ni Johnny Tobiano ko. Maraming salamat for allowing us to visit and see the beautiful mga alaga, yung fish, yung kanilang mga birds, parrots, and also ostrich, saka yung mga manok. Maraming manok. Maraming salamat because, everything that your hand is making comes from the one who created. That's why ito ngayon ay magbibigay tayo ng big picture sa ating mga messages para isang born again believer ay makita niya kung ano ang nakikita ni Jesus. Right? Are you born again? Well, let's go straight sa tinatawag na Creator. Alam natin na ang Creator ay ang Diyos. Pero maraming nagtatawag sa God na hindi naman Creator. You really need to mean what you are saying. Kasi ang salita ay may definition or yung word. Katulad ng rainbow, kailangan ma-describe mo, ma-well-define mo. Kasi magkaroon ka ng another redefinition. Hindi siya angkop doon sa pinaka-original. Remember, the origin, God, G-O-D, is the one who is the source of everything and the sustainer. Hindi lang siya source, kundi sustainer pa siya. Yun ang identity ng one true God. And we know, if we are born again, Elohim, Trinity, ito po ang hindi masyadong maintindihan ng ibang mga believers. So, we keep on hearing and hearing the Word of God. Yung mga malabong understanding, nagbibigay ito ng kalinawan. Taglish tayo ngayon. Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the beginning, the creation of this wonderful planet Earth and the universe was established doon sa Book of Genesis. Kaya kailangan natin ng in the beginning, meron din tayong in the middle, at meron din tayong in the end. So yun ang tawag ng Diyos na pinapatawag niya sa atin is the Alpha and the Omega. It means to say siya ang author ng lahat. Siya ang author siya ang nag-umpisa, siya yung nag-sustain, siya din yung mag-end. Amen. So, from hearing and hearing and hearing the Word of God, lalo tayong naliliwanagan and the Holy Spirit, which is the Spirit of understanding, ay nagbibigay sa atin ng clarity. Remember, isa pang description ng God, na kung siya nga ang God mo ay clarification, clarity, maliwanag. Because He's the God of light, He's not the God of darkness. So remember, we have two kingdoms, the kingdom of darkness and the kingdom of light. And we know in the Bible that Jesus is the King of light. He's the light of the world. Amen. So nandito siya para magbigay ng ilaw. When we say ilaw, it's not only physically na ilaw, but also spiritually. Kaya ang may physical at spiritual life tayo, dalawang life natin. Kind of life, I mean. So that's, we came from a spiritual God, which is hindi nakikita. O bakit niya binigyan ito ng physical? Kasi gusto ng Diyos na maging visible ang pagka-Diyos niya. This is also a reflection. Amen. Diba? Our God is a God of reflection.
every now and then, kapag may alam ka about this God, you have to add that to your knowledge about who He is. Kasi knowing Him is knowing yourself and knowing the purpose and the plan why we are here. Ang sagot ng mga whys natin ay nasa knowing. Knowing ing is continual. Continual ang ating pag-alam. Kaya nga araw-araw is a learning. Life is a learning. Marriage, lahat-lahat yan. Kung tumigil ka ng pag-aaral, para kang tumigil. You stop life. Yes. Because the knowledge that you got and the understanding out of the knowledge will give you wisdom on how are you going to carry your life. So again, back to Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sila tatlo ng function, different personality, pero one goal. They are one God. So paano natin ito ma-reflect dito po sa marriage? Nag-umpisa ang institution. Kaya niya tinatag ang marriage na in-institute niya para sa kanyang covenant. Again, is the God of covenants kasi. Ang dami niyang promise sa kanyang mga special creation. Kasi tayo yung let's read our subject. Yung ating pinaka-kompleto po sa Genesis na nandun na lahat ang picture ng Creator, ng kanyang purpose, at ng kanyang creation. Ang creation niya, Creator, creation, and His purpose and plan. Kasi siya ang nagplano nitong lahat. Siya itong may utak nito. So we need to know Him so that we can participate. Otherwise, patapon po ang buhay natin kapag hindi natin inalign sa may gumawa nito at hindi tayo nagpagamit sa kanyang purpose. So alam mo naman, pag wala ka sa purpose, talagang you will be discarded. Kaya nga tayo nag-aaral. Let's go Genesis 1:26 to 28 again. Paulit-ulit po kasi ito yung pinakabuod. Ano ibig sabihin ng buod? Pinaka whole picture. Panoramic picture of the creation of the Creator. Okay. Genesis 1:26 to 28. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in His own image. In the image of God, He created them. Okay. Male and female, He created them. Okay, male and female, He created them. Mayroon pang description. Kompleto po yan. Genesis 1:26. He is the Creator who created humans. Katulad natin, we are humans. Humus, galing sa dirt, kasi humus. And then, man is a spirit. Yung paggawa niya doon, sabi niya sa chapter 2, di ba, na nag-form siya ng dust, and then, binigyan niya ng hininga. Hininga is man. M-A-N, means spirit. So, ang tawag sa atin, kinombine yung humus, yung dirt, humus, at saka man, kaya human. Ito yung tinatawag sa atin. Ngayon, katulad ni kumpare na rin namin si Johnny, na siya rin ay ginawa katulad nating humans. Yes. So ano ang sabi niya sa Genesis 1:26? Na katulad natin siya. Yes. Sa hindi sa muka, kundi hindi sa physical na feature, kundi sa spiritual na feature. Na siya ay spirit din katulad ng Diyos. So kung anong makita natin kay Brother Johnny, kay kumparing Johnny, may utak siya, di ba? Binigyan siya ng creativity, kaya niya ito pinagawa. Yes. Bilang isang human na walang connection sa Creator mo, hindi mo ito magawa lahat. Kaya nga we say na beyond Brother Johnny, you think about the source. Kaya siya ay nagiging channel. Tayong lahat nagiging channel lang kasi we are just created by the Creator. A special creation. At ang charge natin sa atin ay dominion or management.
So kung tayo ay mawala na dito sa mga pinagagawa natin, iiwan natin. Because simply lang, we are the managers of everything here on this planet Earth. It shows na totoo yung sinabi niya sa Psalms 24 that He owns everything. He owns the planet and everything in it, included na ang mga tao. Mga taong nagmamanage kasi sa atin, pagmamayari ko yan, pagmamayari ko ito. Pero sa Diyos, no, we're just all managers. Kahit nasabihin mo, naghirap ka, ginawa mo para matungtong mo ang mga inaasam-asam mo, dinidream mo. But at the end of your life, you will realize na manager ka lang pala. So you need to have a relationship sa Creator, sa source nitong lahat. Ultimo nga, hininga mo ay galing sa Kanya. Katulad nito, ang ganda tingnan, no? You enjoy the big fish, anong tawag dyan? Kois. At doon sa sa mga parrots, different colors. Kasi gusto ng Lord makita ng tao kung behind the parrots, behind the ostrich, behind all these things, na mga animals, mga plants, ito lahat ay under sa management natin. Kung hindi ito i-manage, it will not come out beautiful. Kasi nga, ang management ay binigay ng Diyos sa atin. Because yan ang purpose ng Diyos. Genesis 1:26. He created us to have a dominion or management to every creation. Part ito ng creation ng Diyos eh. Mountains, water, whatever you can see is part ng creation. At ang kanyang special creation ay tayo. Kasi pinaka-special tayo. We're above animals. Dahil meron tayong utak, meron tayong management. Lahat ng karakter ng Diyos talagang naging natin. Kasi ang ating DNA is God's DNA. DNA natin is si Jesus, di ba? Kung anong meron kay the only begotten Son, meron din tayo. Kaya mayroon tayong kapangyarihan, binigyan tayo ng kapangyarihan, authorized. Kaya pinagtagpi ko po ang ating mga messages, authorized by God to take dominion over this creation. So ito ang ganda tingnan, no? Sino ang makapag-isip nito? Kung ordinary lang tayo na tao na walang behind. Behind this is the one who is creative. Diba? So by nature, kahit na sabihin natin, hindi ka arranger, hindi ka, by nature ang tao, lumalabas lang yung creativity. Kasi we are created by the Creator. And that is His Spirit. Kaya maintindihan na natin ngayon na we are also having our own spirit. Hiningahan tayo ng Diyos. Yun ang spirit. Ngayon, dahil sa kasalanan, na-separate tayo sa Diyos. Hindi natin naririnig ang Diyos. Dahil sa kasalanan. Sin separates us from the Creator. But the moment we repent, go back through by Jesus, who is the mediator between man and God, tayo ay babalik sa original. Yung original na Adam and Eve na they were talking in the cool of the day. They're just walking and then yung Diyos kinakausap sila. Parang friend, ganun. Kasi pinakita ng Diyos doon sa original na kung anong meron tayo, talagang mas madali nating maintindihan ang Diyos. Kasi kung anong meron tayo, para siyang person, katulad nito, nagko-communicate tayo, nakakapag-relate tayo sa bawat isa. Kaya nga, hindi religion ang dala ni Jesus. It's relationship, relating to each other. How could you know God if you have, how would you have relationship with God? Personal experience with God without relating. I-relate mo yung sarili mo, wow. Ma-imagine mo yung kanina, yung sa ostrich, diba sabi ko, wow, amazing ka, Lord. Iba yung mata niya, parang may light. Tapos yung dila niya, ang sobrang laki, different ang pero deep inside may mga organs sila, may system kung bakit may buhay ang mga animals. Yes.
So how much more tayo? We are actually special species na na-entertain na tayo ng mundo na hindi na natin na-appreciate yung mga tao yung mga bata sa street. Mas gusto nating alagaan ang mga dogs. Oo, because simple lang, hindi natin napahalagahan ang humanity na siyang creation ng Diyos to manage the whole, Kaya so nangyari, naging slave ang mga tao. In fact, bumaliktad na ngayon Nagiging slave na ang mga tao kahit matatanda. Iniiwan yung mga dogs nila tulad nila Marilyn Dumago sa Cavite. Meron dong ang tatay nila sabi ko, tay, hindi ka ba nahirapan umaga tanghali, pinapakain mo yung hello Cavite, pinapakain mo tapos yung mga aso sa loob ng bahay, pinaganda mo yung bahay mo tapos lagyan mo ng amoy ng mga ihi ng mga hayop. Ginawa na pong mga zoo ang bahay ngayon because of mentality. Kaya nga, kung hindi tayo babalik dito sa purpose ng creation, nawawala tayo. Kaya natin na nagiging chaos ang mga plano sana na maganda ng Diyos sa atin. Katulad ng mag-asawa, reflection Our God is a God of reflection. This is the purpose. Why He wanted that His Spirit will be manifested sa physical. Kasi pag dumami na ang tao, which is the purpose of God of marriage, procreation, ay gusto niya na in the form of parenting ay magdadami ang mga tao sa lahat ng sulok ng planet Earth. Kasi gusto niya na ang mga anak niya ay dadami. Yung nagdadala ng pangalan niya, di ba ang tatay natin, apelyido nila? O yun, may anak ako dyan sa Vancouver, may anak ako sa ganito, ganyan. So, in general, ang Diyos gusto niya ganyan. May anak ako doon sa Africa, may anak ako dito sa kung saang sulok ng mundo. Kaya niya ginawa ang 195 nations para lagyan niya ng kanyang mga anak. So that's why we need to be born again. Yun nga, bakit ganun? Because of sin. Again, sin separates us from the Creator. But when we learn and learn and then found ourselves that we were coming back to the original, actually, ang author nito ay siya. Ang author niya. Di ba, pag may anak ka, sabi mo, anak ko yan. But with knowing about the purpose of creation, then you go back to the creation na ikaw pala ay nagiging channel lang ng totoong tatay, ang totoong pinagmulan, which is God the Father. So, the Trinity is the Trinity, the triune God, the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God wants to reflect Himself to the family. Kaya siya nagkaroon ng covenant para magkaroon tayo ng security. Meron tayong kaliwanagan sa covenant. Covenant is covering. Covenant is covering. Kapag under tayo sa covenant ng Creator, we are undercovered. Alam mo yung undercovered? Parang umbrella na kapag lumalakad ka, hindi mo problema ang ulan, ang init, dahil may umbrella ka. That's the covenant. He is a covenantal God. So ngayon we will be talking about, we're talking dito sa marriage, na siyang nag-start ng family. So family is the reflection of the Trinity. Man, si Adam, coming from man, is a woman. Saan galing ang woman? Sa man, kasi sabi ng Diyos doon, he let Adam sleep, and then kumuha siya ng bone, at yun nga, pinorma niya ang babae. Kaya fashion, the word na fashion ay para sa babae. Fashionista, we are fashioned out of men. Kaya ang tawag sa atin, woman, sapagkat may womb tayo. Fashioned from man. So from man, merong
woman, and then from woman, merong child. That is the reflection of Trinity. To make a family. So in that family, he will reflect again himself as a father, the church as a wife, at magkaroon ng procreation. Marami. Kaya nga meron, si Jesus ang ating groom, tayo yung bride. Tayo yung bride ay nanganganak ng nanganganak. Because yung sperm or yung DNA galing sa groom. Kaya hindi siya under sa coverage ng covenant ang gay marriage. It must be male and female, sabi niya doon. So let's review Genesis 1:26 na I hope na explain ko sa inyo. Talking about being in Trinity, reflecting to the humans. Ang umpisa talaga sa Genesis 1:26, ulitin natin sa Tagalog para mas maintindihan po. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang magmamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, 26 lang. at sa lahat ng hayop, maging maano o mailap, malaki o maliit. Alright. So, ano ang purpose? And then, nandun na yung purpose. Sinabi na niya, siya yung creator. Lumikha. Siya yung creator. Ang lumikha po kasi sa Tagalog na yun ay creator. So, ngayon, lumikha siya ng creation niya. So, nakita natin there are three creation. One is, of course, tayo. This is a very special creation. Ang una niyang nilikha is yung earth, di ba? Yung creation niya, yung mga prepare niya itong mountains na to, waters, lahat-lahat yan. And then, created human, livestock, animals. Ang special doon ay tayo. Dahil tayo ang magmamahala. Kumbaga, siya yung president, tayo yung vice. Kasi we are nilikha tayo sa kanyang imahen, sa kanyang image. Image and likeness is function at saka character. Character and function. Character and function. Kaya ito, you look like, actually, ang tawag dito sa atin, small gods. G-O-D. From a big God. Big G-O-D. Siyempre, anak tayo, di ba? Kung anak tayo ng tao, tao tayo. Pag anak tayo ng Diyos, Diyos din tayo. Amen. O, may nakuha ba tayo? Amen. Praise God. So, doon naman sasabi niya, nandun na yung management, the purpose. Bakit tayo ginawa sa wangis at mukha niya? Kasi gusto niyang i-reflect ang kanyang sarili na ito yung plano niya. So, nakita natin, everything is beautiful here. But mind you, lahat ay may katapusan. Dahil nga ito ay hindi eternity. Itong dito sa lupa. Bakit kayo nagtataka? Masaya tayo ngayon, mamaya malungkot na naman tayo, may problema naman tayo. Because this is not the perfect place actually. It's just a reflection of the perfect place called heaven. So, kaya napapawaw tayo sa magagandang ngayon sa last days, ang mga tao panay na lang yung travel, yung mga dream nila, travel ng travel. I hope along the way of your travel, nakikita mo behind the travel, kaya ka pina-travel ng Lord kasi gusto talaga ng Diyos, ang creation niya, out of the creator, ang creator, out of the creation, like us, ay pagandahin ang lupang ito, i-manage ito, para mag-reflect sa kanyang pagka-Diyos. Amen. Amen? Amen. So I hope na substantiate ko kayo ngayon. He's a covenantal God. When He say covenant, katulad ng marriage, kapag tayo ay nag-adultery or nagtaksil sa ating covenant, natural, there will be a chaos. Likewise, ito rin yung sin. Diba? Pag nag-adultery ka, sin yun eh. It separates you from the Creator. So, ginawa mo ngayong big G-O-D yung sarili mo. Kasi hindi ka na nagsasubmit doon. Hindi mo nakinilala yung source mo.
So, you act like you are the source. Kaya, kung bakit nagbabago ang image ng tao, ang ating imahen at ang ating likeness and image, lumalayo na sa, hindi na tayo kamukha ng Diyos, kaugali ng Diyos, sapagkat ginawa natin ang ating sarili na God, na big G-O-D, katulad ng ginawa ni Lucifer. Si Lucifer was a very beautiful angel created by God. But because may free will din pala, na may free will din ang mga angels, katulad natin. Pero they are a little bit higher than us. Kasi kasama sila direct kay God eh. Yung angels. Tayo dito pa lang. But God has given us the Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit ng Diyos, the Triune God, is ito na yung nagmumove. Siya na nagre-represent ng God. Yung air that we breathe, life, plants, green, life, ano pa ba? Family. Lahat ng nakikita natin, according sa kanyang purpose, that is God. Hindi na siya nakikita, pero nakikita natin siya sa kanyang mga gawa. Diba? Kaya nga sa Book of Acts, nandito na tayo sa New Covenant. Ang New Covenant, ang bagong tipan ay binigyan tayo ng promise, Holy Spirit. So tomorrow is not a promise. Heaven is not a promise. The Holy Spirit is the promise. Kung hindi po natin yan naintindihan, mukhang naiiba na naman ang ating mga approach sa buhay natin. But God wants you to know that He loves us. Kaya nga, gusto niya maging kamukha tayo niya eh. Because dito sa lupa, again, ay hindi ito permanent. We're excited kasi para itong dress rehearsal baga. I thank God na nagkaroon ako ng Karektan dance experience. Doon nakapag-show po kami ng I got 34 dances yata in one show, and then matine and gala, 'di ba? Sa isang araw na show, 2, 34 plus 34. How could I dance that, no, without the strength of the Lord? Yun ay naging reflection din sa akin na yung pag ginusto mo ang isang bagay, ito pala ay napaka-powerful. Yes. Yung will ng tao. Pag may will ka talaga, yung powerful yan. Pwede kang sumira o pwede kang maggawa or mag-build or sumira. Yun yung binigay ng Diyos sa atin na free will. Patunay na gusto ng Diyos na maging katulad tayo niya. May free will. Ganyan yung will natin, pag ginamit natin sa will, i-align natin sa will ng Father in heaven, surely you will become like Him. Powerful. And forever. Yung will lang natin, hindi tayo magiging powerful. Opposite of forever is hanggang dito ka na lang. Magandang gabi bayan. Pero pag gusto mong maging eternal ka, you need to be like God. That's why our vision in this ministry is to know Christ and be like Him. Amen. So yung be like Him ay talagang i-work out mo pa yun by obeying God's law, obeying God's statutes or rules, regulations, at lahat ng mga gusto niyang mangyari. Pag sumusunod ka sa Kanya, you will be like Him in His own image and likeness. So, nasagot natin yon. Next is male and female. Male and female is the gender dito sa physical. Kasi sa spiritual, wala pong gender. Ang angels ay walang gender, kaya nga ang angels walang sex. Ang sex ay ginamit lang yan dito for procreation. In other words, magpadami ng mga humans, magpadami ng humans. Kasi sabi niya Habakuk 2:14, cover the earth with His glory. Glory is yung work niya. So anong work niya? Humans. Ito yung work niya. Created in His own image and likeness. Yun ang gusto niya i-spread all over planet Earth. That is our goal. Kapag tayo ay born-again believers, we're going to procreate
procreate ang kanyang plans at i-cover daw, ubusin, talagang i-cover, parang Bermuda grass na i-cover mo yung planet Earth ng katulad niya. 'Di ba? So, we desire you to really give your full attention, huwag kayong matulog. Kasi pag natutulog tayo, 'di ba? 24 oras, yun, namatay na nga si Mike, 24 oras ang balita. Tayo, mas lalo tayong di matulog kasi 24 hours ang Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng magandang balita. Alright, so ibig sabihin di na tayo matutulog, ibig sabihin yung spirit natin ay laging naka-connect sa Holy Spirit who is our God, so that everything is kung anong nasa isip ng Diyos ngayon, this moment, naisip mo rin kasi align ka eh. So it's just like itong ating teknolohiya na ngayon, nagbibigay ng message. Ang Holy Spirit is the messenger, is the one transmitting. By the way, the word transcendent, covenant is God's promise. Kaya na-transcendent. Transcendent means nata-transfer siya into another realm. Kaya hindi siya pwedeng sirain dahil transcended yung covenant ng Diyos. Ibig sabihin, whatever He say is a law. Mula sa pinakatrono niya hanggang sa pinaka-pit, hanggang sa impyerno. Ang law ng Diyos ay walang makakasira. That is the transcended yung covenant. Ang covenant ay covering. In other words, sabi ng katulad ng cellphone, pag bumili ka, may warranty. The manufacturer is behind the product. So pag ang covenant ay manufactured by God yan, ang Diyos ang pinagmulan yan. So God is behind the covenant of marriage. Amen. For His purpose. Kaya ngayong umaga ang napag-usapan natin is all about, big time creator, creation, and His purpose. So hopefully, paulit-ulit nyo lang pakinggan ito. I-check nyo rin sa inyong mga Bibles, yung Psalms 24:1, yung kung paano niya dinidescribe sa Bible ang kanyang pagka-Trinity. Ang reflection ng Trinity ng Diyos ay family. Father, coming from the Father is the Son. Coming from the Son is the Holy Spirit. Alright? So, family. Man, coming from man is woman. Coming from woman is child. So, it comprises family. It reflects Trinity. Gusto ng Diyos, i-reflect niya yung sarili niya sa kanyang mga gawa. Sana hindi lang ito kasi portion lang ito. Hopefully, ito ay magkakaroon ng interest sa inyo, encouragement, just like me. Talagang gusto ko pang makilala ang Panginoon. And all you have to do is to hear and hear, dig and discover this Creator. And you will find talagang stress-free kasi ito nga, gumagawa tayo ng mga plans, mga kung ano-anong mga ginagawa natin para mas stress-free tayo. Plans arrangement, pero nandyan na yan. So actually, wala pong source dito sa lupa. Puro resources yung nandito. Ang source ng lahat ay sa Diyos. Ngayon, kapag direkta tayo sa source, wala yung mga stress na yan, yung mga pangkontra, yung mga problema ng tao. Dahil nandun na lahat sa source. Good morning. Ay, good noon pala. Sana naging maganda ang noon time ninyo. This is a lunch break or lunch time for your spirit. Kaya hopefully, we will continue. Nakita ninyo na kapag may bago kayong alam, talagang nagbibigay sa inyo parang energy, gasolina para you have to go. Move on to your journey to the next level. God bless you. We love you. I want you to show again the place na kung saan tayo. Ayan. Ito po ay gawa ng Diyos sa pamagitan ni Johnny Tobiano Ku. At salamat sa kanyang pagpaunlak ng ating pagpasyal dito sa kanyang lugar. Beautiful. We are so amazed. Ito, marami siyang manok kasi yan ang kanyang pleasure.
Praise God. Mga fighting cocks na nagkukos ng daming pera, no? But later on, Brother Johnny will realize na babalik tayo sa Panginoon. So, pag nakita, natuwa ang Diyos sa kanya dahil ginagawa niya yung image ng Lord na creator, nagre-recreate din siya, tinitend niya yung mga animals, but later on, alam ko, mabubuksan din ang kanyang mata na, hey, nandito ang source. So, i-present natin sa kanya sa Day of Judgment na ano ba ang ginawa natin sa buhay na pinahiram ng Diyos sa atin. Bye-bye! God bless you. We love you. Yan, mga bonsai. Amazing. Praise God. I hope you enjoyed our segment for today. Love you. Love everybody. We love you.